Welcome back sa ating channel. Narinig mo na ba ang controversial na starvation experiment noong World War II? Sa video ito, tatalakayin natin ang mga detalye ng ganitong extreme studies at ang mga psychological effects ito sa mga kalahok. Ano nga bang nangyari sa mga taong ito nang sila ay pinagkaitan ng pagkain? At ano ang hindi inaasahang pangmatagalan na bunga nito? Yan ang alamin natin sa video ito. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Sa isang perpektong mundo, lahat ng eksperimento sa science ay sumusunod sa play nice rules. Kapag nabubuhay at humihinga ang involved sa eksperimento, mas mahigpit ang mga patakaran. Dapat talagang maging maingat ang mga siyentipiko para hindi magdulot ng sakit, karamdaman o alam mo na, gawing zombie ang isang tao. Pero sa totoo lang, hindi naman laging sunshine and rainbows. May mga siyentipiko na gumagamit ng, sabihin na nating, creative na pamamaraan para makuha ang gusto nilang resulta. Si Edward Jenner, isang sobrang curious na nilalang, ay nagbigay ng cowpox sa isang batang lalaki, tapos binigyan niya pa ito ng isang smallpox para lang makita kung anong epekto ng cowpox sa smallpox, na parang, uy, smallpox, bawal ka dito. Spoiler nga pala, nakaligtas naman yung bata. Sumikat ang mga bakuna at na-kick out na ang smallpox sa mundo. Pero ngayon, maraming siyentipiko ang magugulat sa paggamit ng bata bilang guinea pig sa isang eksperimento, lalo na kung mas malaki pa sa Mount Everest ang nakataya. Ngayon, sumakay tayo sa time machine at balikan natin ang World War II, kung saan ang daming problema. Dahil sa giyera, ang daming Europeans ang naglaro ng sino ang mas gutom, lalo na yung mga nakalabas sa mga concentration camps. Noong araw, may mga doktor na gustong malaman kung papaanong pakakainin ng mga taong nasa bingit ng gutom. Hindi lang ito basta gutom yung gutom na parang mamamatay na yung tao. So ano nga bang ginawa ng mga eksperto? Well, sinadya nilang gutumin ang ilang mga tao. Siyempre, for science yan. Ang eksperimentong ito ay tinawag na starvation experiment. Alam mo ba na ang pagkain ng isang taong gutom ng mabilis ay maaring napakapanganib? Well, that's true. Kapag hindi kumain ng maayos ang isang tao sa mahabang panahon, pumapasok ang kanilang katawan sa survival mode na nagbubunga naman ng hindi balancing electrolytes at mga liquids. Kaya kung biglaan mo silang papakainin ng maraming pagkain, maaring magdulot ito ng problema sa puso, baga at kalamnan. Ang nakakatakot na sitwasyong ito ay tinatawag na refeeding syndrome. At hindi ito biro kasi maaari itong maging sanhi ng kamatayan. Alam mo ba, noong World War II, ang mga Allied doctors ay mayroon malaking problema sa pagpapakain ng milyong-milyong mga tao. Kailangan nilang gutumin ng iba. Siyempre, may pahintulot naman dito. Tapos pag-aralan kung papaano sila papakainin ulit. Hindi ito yung usual na dinner party Siguro nagtatanong ka, saan lugar kaya nakahanap ng mga volunteer para sa eksperimentong ito? Sino nga ba naman ang papayag na pagutuman ng sarili, di ba? Well, dahil sa World War II, konti lang mga batang malulusog. Pero mayroong mga civilian public service sa US kung saan yung mga ayaw mag-military dahil sa personal reasons ay makakatulong pa rin. Ang mga matatapang na volunteer ay lumipat sa University of Minnesota taong 1944. Pumapasok sila sa mga klase at nag-i-enjoy sa mga gawain ng mga normal na estudyante. Subalit kontrolado naman ang kanilang pagkain. Sa simula, normal ang kanilang pagkain. Nang sumunod, kumain sila ng pagkaing abot kamay lamang ng mga mahihirap na Europeans noon. Hello patatas. Dahil sa pagbabagong ito, ang iba ay nawala ng hanggang 25% ng kanilang timbang. At sa huli, libre na silang kumain ng anumang gusto nila at talagang todo ang kanilang pagkain. Umaabot ng 7,000 hanggang 10,000 calories araw-araw ang kinukonsumo nila. Habang nangyayari ang wild na adventure na ito, ang mga psychologist at doktor ay laging nakamonitor sa mga kalahok na dapat isulat ang lahat sa journal. Nagtrabaho rin sila ng 15 hours sa lab kada linggo. Naglalakad ng 22 miles sa isang linggo at sumali sa mga educational na gawain ng 25 hours. Sa eksperimentong ito, ang mga taong ito ay laging nakatuon sa pagkain. Halos 24/7 yan. Nang makatanggap sila ng kanilang napakaliit na bahagi, ang ilan ay nagwala na parang si Hulk at pinotektahan ang kanilang pinggan gamit ang kanilang mga siko. Ang iba naman ay naging rebelde. Tinalaan ang kanilang mga pinggan hanggang sa maging malinis ito. Sa sandaling nakakain ng mga taong ito ng hindi sinusundan, naging medyo kakaiba ang sitwasyon. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang kanilang mga kagawian sa pagkain ay nagdudulot ng ilang mga psychological issue. Yung iba,
kumain ng sobra-sobra. Samantalang iba naman ay nalilito kung gutom ba sila o hindi at nagkaroon ng mga labis na pagkain at pagdejebs. Alam mo ba, dahil sa karanasang ito, nagbago ang buhay ng ibang kalahok. Naghanap sila ng ibang trabaho at yung iba pa nga napadpad pa sa food service. May 3 naging chef. Talk about hunger-driven passion, di ba? At meron din isa na bumagsak naman sa agrikultura. Pero ito ang nakakagulat. Ayon sa American Psychological Association o APA, hindi talaga nakakuha ng inaasahang resulta ang eksperimento para sa mga mananaliksik. Bakit? I hear you ask? Well, simple lang. Natapos na kasi yung giyera sa Europa noong mga panahon na yun. Kaya wala nang plano ang mga doktor ng Allied para sa mga nagugutom na Europeans. Yung mga resulta ng eksperimento na-publish sa isang booklet na Men and Hunger, a Psychological Manual for Relief Workers taong 1946. May eksperimentong naganap noong unang panahon na patuloy na nakakaapekto sa atin lalo na sa panahong nararanasan ng gutom dahil sa digmaan at kalamidad. Sa katunayan, may koneksyon ang mga eating disorders sa mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa utak na dulot ng kakulangan naman sa pagkain. Ang sobrang pagbawas sa calories ay maaaring magdulot ng labis na pag-concentrate sa pagkain at hindi na iniisip ang iba pang nakaka-stress na bagay na mahirap kontrolin. Ang isang tao na may anorexia nervosa ay hindi kumakain para iwasan ang pag-iisip sa mga problema nila. Nakakagulat, di ba? Para sa mga magulang, baka makatulong sa inyo itong info na ito para mas magets mong anak mong may problema sa pagkain. Kung ang isang individual na may anorexia nervosa ay sobrang nakatuon sa pagkain, ibig sabihin, lagi sila nag-iisip tungkol sa pagkain, calories at pagpapapayat. Baka gumagawa sila ng mga kakaibang ritual, gaya ng paghahati ng pagkain sa sobrang liit na parte, umiiwas sa ibang pagkain o kumakain ng mag-isa para hindi mahalata ang kanilang kakaibang pagkain. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang isang paraan ng pagiging mapusok, pero isa itong sintomas ng kanilang sakit at para labanan ang kanilang emotional distress. At ito ang video natin for today. Grabe ang paglalakbay natin sa mundo ng starvation experiment, diba? Nakita natin kung paano ito naka-impluwensya sa mga kalahok at nagbigay ng kaalaman sa ating eating disorders. Kung na-enjoy mo to, i-like mo ang video at mag-subscribe na sa channel para mas marami pang astig na content. Ikwento mo rin sa comments ang opinion mo tungkol sa starvation experiment. Gusto kong malaman ang nasa isip mo tungkol dito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.